Lieutenant Chupilo Ildefonso. Siya ay pinanganak noong November 4, 1903 sa Sitio Bayog, Binmanga, Pidig, Ilocos Norte. Pangalawa sa tatlong magkakapatid na sina Vicente at ang bunso na si Teodoro. Habang ang ina naman niyang si Anacita ay namatay noong sinilang ang bunsong si Teodoro. At mga ilang taon ay sumunod naman na mayapa ang kanyang ama na ayon sa kanya ay isang kasapi ng gerilla sa norte. Nakipaglaban sa mga Kastila Mga kapatid, upang ipaglaban ang bayan. mga magigiting na anak ng bayan. Ngunit noong 10 taon pa lang siya, ay tinuruan na siya ng kanyang kuya Vicente na maligo sa ilog. Ilang metro lang sa kanilang bahay, ang Gisit River. Sa araw-araw na naliligo ay naging bihasa ito sa paglangoy. Hanggang sa naging binata na si Chupilo dahil sa kahirapan ng buhay ay kasama ang kanyang kuya ay umaalok sila ng pagbubuhat ng labahin papunta sa ilog. Kapalit ang maliit na halaga ng barya. Kaya sa edad na 18 ay nakipagsapalaran ito sa Maynila. Hanggang pumasok na nga ito sa Philippine Scout noong 1922. Dito siya lumahok ng regional swimming at humakot ito agad ng napakaraming medalya sa loob lang ng ilang taon. Hanggang naging kinatawan siya ng Pilipinas sa kauna-unahang Amsterdam Olympic noong 1928 sa bansang Netherlands at nakakuha ng kauna-unahang Pilipino sa kasaysayan na nag-uwi ng bronze medal sa 200-meter breaststroke. At nasundan ulit ng bronze medal noong 1932 sa mahigit 100 bansa ang kalahok nito sa Los Angeles Olympics. Dito siya hinangaan dahil dito niya pinakita ang tamang paglangoy ng breaststroke, kaya naman binansagan pa siya sa Europa bilang father of the modern day breaststroke. August 15, 1936, ang pinakamalaking patimpalak na inaabangan ng buong mundo sa Berlin Olympics sa Germany, kung saan nga nanood mismo si Hitler sa 7 natitira sa mahigit 150 na bansa. Isa na nga dito ang kababayan nating si Chupilo Ildefonso sa 200-meter breaststroke final. Ngunit bigo itong makakuha ng tiyempyonato. Ngunit ayon sa kanya, higit pa sa pagkampyon ang makapasok sa semifinal dahil di niya inaasahan. Alam naman niya na maraming mayayaman na bansa na ginagastusan pa ang mga training para maging malakas. Sa kabuuan, humakot siya ng 144 medals sa loob lang ng 16 years sa swimming career. Ma nella penultima corsia Sitas, Germania incalza. Ecco Sitas, Wilkins, Ildefonso, Koike, Ito,
confrontano i cronometri. Amuro ha vinto nel tempo di 2 primi 42 secondi e Ngunit 5 nung decimi. sumiklab ang pananakop ng Hapon sa Pilipinas noong 1942 ay muling nahaharap siya sa ibang laban. Ang laban na hindi palakasan sa paglangoy, kundi palakasan sa sandata sa gera. Para kay Tupilo ay walang alinlangan at taus-puso nitong pagtanggap at handang magbuwis ng buhay para sa bayan. January 7, 1942, inatasan ng US Army ang 57 Infantry Regiment, Philippine Scout, kung saan ang unit ni Lieutenant Ildefonso ay protektahan ang Bataan Abukay Lane na isang critical area. Dahil dito ang entry point ng mga Hapon. Pero minaliit lang ng Hapon ang mga sundalong Pilipino dahil sa mahihinang armas ay nagkompya sila na agad silang matatalo ang puwersa ng mga Pinoy. Ngunit nagulat sila at hindi naasahan ng mga sundalo natin. Bago pa man dumating ang mga kalaban, ay agad na nagplano sina Ildefonso at ang mga Amerikano kung paano magtatagumpay sa laban. Naglagay sila ng barikada sa dadaanan ng kalaban at nagtambak sila ng sako-sakong buhangin at pumuesto ng ambush position. Dito unang ang nanalo at ang pagdepensa sa Abukay Lane kung saan 300 na Japanese Army ang nasawi dahil sa mga magigiting na sundalo ng Pilipino at Amerikano na puwersa at libu-libong sundalo. Makaran 4 na buwan para pagdepensahan ang Bataan ay humina ang puwersa ng Pinoy guerrilla at Amerikano. Dahil wala ng supply, pagkain, bala. Dahil ang magdadalang 7 barko ng Amerikano na pinadala ni Douglas MacArthur ay hinarang nito ng mga Japanese Army at pinagbobomba gamit ang pandigmang eroplano. Isang barko lang ang nakarating kaya naman kulang ito at humina na ang puwersa ng mga Amerikano at Pinoy. 4 na buwan sa bakbakan, madami ng mga namatay sa digmaan. Sugatan na rin si Ildefonso sa tama ng sharpnail sa kanyang katawan. Napagdesisyonan ng Bataan Ground Commander, United States Army, General Edward King Jr. na sumukan na lang sa mga Japanese Army kapalit ang maayos na pagtrato at pagpapagamot sa mga sugatan. Dahil hindi sinunod ng mga ground commander officer ng Japanese Army dahil sa daming namatay nilang kasamahan nila. April 9, 1942, Death March o yung tinatawag na Marcha ng Kamatayan. Ang paglalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Isa na dito si Lieutenant Tupilo Ildefonso. Mula sa Maribeles, Bataan hanggang Capas Tarlac, wala sa kanilang pinakain o pinainom. Kaya naman ang iba sa kanila ay namamatay na lang sa daan. Walang awa silang pinagpapalo kapag nagpapahinga. Napilitan ang mga sundalong ito na inumin ang mga tubig sa imburnal dahil sa matinding pagkauhaw at pagkagutom. Ang mga sundalong bihag kasama na ang may mga sakit at sugatan ay may bilang na 75,000. May 5,000 ang mga namatay sa sakit, sugat o kaya naman pinatay sa saksak habang lumalakad na walang pahinga, pagkain at tubig. Marami sa kanila ang tumakas. Ang mga nahuling tumakas ay pinagbabaril ngunit may mga nabuhay pagkatapos pagbabarilin at pumunta sila sa iba't ibang lalawigan. Sa 6 na araw na paglalakad at pagsakay sa siksikan na tren ay isa itong kalbaryo para kay Ildefonso na may mga sugat. Ngunit hindi ito sumuko sa marcha ng kamatayan. Ngunit
nakarating ito sa mataas na Japanese army na nakabase sa concentration camp Kapar-Starlak. Walang iba kundi ang two-time gold champion Olympics, si Lieutenant Yoshiyuki Tsuruta, na kaibigan ni Chopilo Ildefonso. Kaya naman agad ipinag-utos ito ang agarang pag-release kay Ildefonso para magpagpagamot at makauwi sa kanilang bahay. Pauwiin niyo ang aking kaibigan na si Chopilo Ildefonso. Pauwiin siya ng ligtas. Ngunit tinanggihan ito ng ating kababayan dahil para sa kanya ayaw niyang iwanan ang mga kasamahan, dahil para sa kanya isa itong kaduwagan ang pag-iwan ng mga kasamahan. June 19, 1942, 2 buwan mula pagkasuko, nagwakas ang buhay ng bayani natin dahil sa mga tamo niyang bala sa digmaan. Para ipaglaban ang inang bayan, naulila ni Ildefonso ang 6 na anak na sina Porperpio, Emilio, Felipe, Norma, Herminia at ang bungsong si Carmelito na 1 taong gulang pa lamang noon, at ang asawa niyang si Manuela. At ang lalong nagpasakit sa kanyang asawa na hindi man lang na-recover ang kanyang bangkay. Ikaw, Primo, paano mo pinapahalagan ang mga bayani natin? Ang masakit ay unti-unti na silang nakakalimutan ang lahat ng sinakripisyo para sa bayan. Hanggang muli, salamat! At kung gusto mo mga ganitong videos, mag-subscribe, like, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos.